pansit, chapsuy, siopaw. Ang dila nating mga Pilipino, pati na ang ating mga bituka, para bang karugtong ng sa mga Chino. Isa sa pinakapopular na pagkain sa buong mundo na bahagi rin ng panlasa nating mga Pilipino, Chinese food. At dahil nasa China tayo, hindi natin palalagpasin ang pagkakataong makapag-authentic Chinese food trip. May dalawang bagay na hindi mo raw pwedeng kaligtaan kapag ikaw ay napunta rito sa Beijing. Ang makita ang Great Wall at ang kumain ng Peking duck. Panahon pa ng Southern Song Dynasty noong 1127 na uso ang pagkain ng Peking duck. Nakaraniwan lang daw isinaserve noon sa mga may dugong bughaw. Isa sa pinakasikat at pinakanaunang restaurant dito sa Beijing na naghahain ng Peking duck itinayo taong 1864, ang Quanju De Restaurant. Sa labas pa lang, mahaba na ang pila. Napakaraming naghihintay ng mesa. Elegante ang disenyo ng restaurant. Meron pang mga function room. At ang isa sa mga ito, replika ng orihinal na restaurant. Isa't kalahating siglo na ang nakararaan. Ang nagpapatakbo ngayon ng restaurant, si Madam Yang. Nagsimula lang daw ang kanilang pamilya sa pagbebenta ng mga poultry sa palengke hanggang naisipan ng kanilang kanununuan na magtayo ng restaurant. Na-interview ko si Madam Yang sa pinakabongga nilang VIP room kung saan kumain na rin ang ilang mga prominenteng personalidad sa buong mundo. Madam Yang, chef for this interview. I want to know, why do you think is your Peking duck the best Peking duck in Beijing, in China, and the whole world? Because the skill of the cooking, roasting of the duck, which is getting better and better, and it's warmly welcomed by consumers. More and more people are coming here to have their meals. They try to maintain the original recipe, or did they try to change it a little? We just follow the original cooking style using wood. This is the best taste. They come here to consume because of the history and the culture of this restaurant. Isa raw sa nagpapaangat ng lasa at nagpapabango rin ng kanilang Peking duck recipe ang pagluluto nito sa tradisyonal na pamamaraan. At sabi nila, piling-pili raw yung kahoy na pinanggagatong dun sa kanilang mga lutuan. Hindi raw pwede yung basta kung anong kahoy. Kailangan daw fruit trees, yung mga puno na namumunga. Kasi pampadagdag din daw yun ng bango at amoy sa kanilang Peking duck. Kailangan daw apples o dates, yun lang yung pwede nilang gamitin kahoy sa pagluluto ng kanilang Peking duck. Ito na yung Peking duck na isuserve sa atin. Yung paghiwa ng Peking duck, may prescribed na paraan. Hindi pwede yung bara-bara lang na hiwa. Kasi pati yan, art form sa kanila. Isang piraso ng duck, ang pwedeng hiwa daw niya na maninipis, na kailangan bawat piraso merong balat, 90 to 100 slices per duck. What is this? Garlic daw to. Shishe. Ito na. Ang sarap. Melt in your mouth talaga. And surprisingly, hindi masyadong mataba. Ang crispy nung balat, yung laman, ang tasty. Kasi special duck daw yung ginagamit nila dito. Very good. Delicious. And now, the best part daw ng duck, yung duck skin, nire-reserve nila for the special guest. Dahil ako naman to, wala nang iba. Sorry, kainin natin. Ang prescribed way, ididip mo siya sa asukal. Parang siyang butter. Ito ang masaya rito.
Bawat duck na sinuserve nila, merong parang ID o certificate. Since 1864, yung niluto sa amin ngayon, yung ika 196 million plus na sinerve dito. Okay? Pero mo pati pagkain ng Peking duck, merong prescribed way. Let's eat. It's very good. Isa pa sa mga dapat matikman pag pumunta kayo rito sa Beijing. Narito tayo sa isang restaurant kung saan yung kanilang dumplings, ang tawag ay jiaozi. Inimbento ito, ang gagamot nila nung unang panahon. Namumula na yung tenga ng mga tao sa ginaw. Kaya nakaisip siya ng dumpling na pwedeng ibigay dun sa mga taong sobrang giniginaw. And he made it into the shape ng tenga. Sa paggawa ng jiaozi, kailangan ng harina, filling, na gawa sa hipon, karne, at gulay, ganminjiang o ang stick na ginagamit sa paggawa ng dim sum. What is he doing to the wrapper? Now he's just making this cake, and later you just put the filling inside this, and then just rub them together. Masubukan nga. Kawawa naman siya. Okay, how long did he train to do this? He's been doing this 6 years. This is the best I can do. I'm sorry. Like this? Hindi madaling gawin to, ha? Ginawa ko na rin to sa pansit molo sa mahirap gawin. Korteng tenga daw. Wow, it's here, huh? This one, dumpling, jiaozi. Hao-chi. That's delicious in Chinese. Ang China kilala rin sa exotic food at kung yan ang hanap nyo, kailangan pumunta kayo rito sa Wangfujing Street na ayon sa mga local, kilala rin bilang Funny Food Street. Thank you for watching, mga kapuso! Kung nagustuhan niyo po ang videong ito, subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel. And don't forget to hit the bell button for our latest updates.